Sa videos na ito ay papakita ko sa inyo ang paggawa ng napakalaking buke. Ang gamit natin na bulaklak ngayon ay ang Playa Blanca 200 pieces. Kaya kung hindi ka pa nakakita ng aktual na fresh roses ng napakalaki, ito na yung pagkakataon para makita nyo. Alam kong normal na lang sa inyo ang makakita ng buke. Pero ibahin nyo yung aking mga ginagawa dahil ang aking mga ginagawa, mga dambuhalang buke. At lahat ng ating ginagamit na roses ay galing ito sa Holland at Ecuador. At para sa inyong kaalaman, ang ating mga rosas ay nanggagaling sa Rosa Prima na supplier. Ang Rosa Prima ay hindi pipitsugin na supplier. Supplier yan na naggagandahan bulaklak at iba't ibang mga variety ng mga rosas. At para sa inyong kaalaman, ang paggawa ng 200 piraso na rosas ay hindi po biro at hindi po yan madali. Hindi lahat ng flower maker ay kayang gumawa ng ganito kalaking mga buke. At kung kayo naman ay nagtatanong kung magkano ang halaga ng ating buke, ito lang naman ay nasa 2,000 real. Kung i-convert natin sa Philippine money, ito lang naman ay tumataginting na 28,000. Para sa mga nangangarap na makatanggap ng bulaklak, ano ba ang pipiliin mo? Yung 28,000 or ito na napakalaking buke? Mag-comment lang kayo sa ating comment section para malaman natin. Kasi kung gusto mo yung bulaklak, papadalan ko kayo ng isang truck. At kung gugustuhin mo naman ng pera, wala tayo niyan. Ngayon ay natapos ko nang gawin ang ating 200 na rosas. Ngayon naman ay pinuputulan po natin para magpantay. Ayan na nga, sisimulan na natin na i-wrapping para makita nyo ang napakalaking buke. Ang ating gagamitin na wrapping, ito yung ating tinatawag na white triangle wrapping. So ito lang yung normal na plastic wrapping. Ginawa lang natin na parang triangle, kaya tinatawag ito natin na white triangle wrapping. At pagkatapos natin tinali ng tape yung ating wrapping, ay tinip naman natin papunta sa ating stem yung ating wrapping para hindi lumalaylay. Kasi pag hindi natin itinip, lalaylay po yan at babagsak yung ating mga wrapping. At kung kayo naman ay nagtatanong kung ilang kilo yung ating bouquet, medyo mabigat po ito. Ito lang naman ay nasa more or less 20 kilo. At para sa ating mga kababayan na gustong gumawa ng bulaklak, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel, mag-follow sa ating Facebook page. Maaari ko kayong matulungan sa pamamagitan ng pagturo sa inyo kung paano gumawa ng bouquet. At kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa mga gamit sa paggawa ng bulaklak, lahat po yan ay aking memorize. Maaari ko kayong matulungan kung mayroon kayong mga katanungan, lahat ng gamit sa paggawa ng mga floral arrangement. Kung mapapansin nyo yung aking mukha, medyo patawa-tawal ako. Pero bigat na bigat yan sa pagbubuhat ng buke na ito. Dahil may kabigatan nga ang buke na ating ginagawa. Ngayon naman ay napaikutan na natin ng wrapping yung ating rosas. Ang susunod natin na gagawin ay tatakpan natin yung mga scotch tape na nakikita. At para magsilbing suporta na rin para hindi lumaylay at maging bulky yung ating buke. Tuloy-tuloy lang natin gagawin hanggang maikot po natin at matakpan lahat ng scotch tape at para mas lalong kumapal dito sa bandang ibaba ng ating buke. Kasi pangit naman kung dito sa taas napakalaki tapos dito sa baba medyo maliit. Parang 6 yan. Parang malaki ang puwet pero walang suso. Parang ganyan eh. At sa mga nagtatanong naman kung para saan yung ating ginagawang buke, ito lang naman ay order ng isa sa pinakamayaman dito sa Middle East. So, ito po ay order ng Sheikha. So, hindi po biro yung ating ginagawa. Order po ito ng angka ng hari dito sa Middle East. Kaya kung bago ka pala napadaan sa aking Facebook page at YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-follow at mag-subscribe dahil tiyak mag-i-enjoy ka sa aking naglalakihang bulaklak na aking pinapakita araw-araw. At kung kayo naman ay nagtatanong kung ilang piraso ng ating wrapping ang ating nagagamit, ako po ay nakakaubos ng isang pack na wrapping. Ang isang pack na wrapping ay binubuo po yan ng 20 piraso. Minsan lumalampas pa yan ng 2 or 3 na wrapping. Yan po yung ating nauubos sa isang napakalaking buke na ating ginagawa. At pagdating naman sa scotch tape, ang ating nagagamit ay halos 2 piraso. Ngayon ay kailangan ko ng kumuha ng abaka o tinatawag natin na rope para pangtali sa ating last na wrapping. Kasi sa dulo, hindi na tayo gagamit ng tape para walang tape na makikita. Kasi napaka-unprofessional pag mayroong tape na makikita sa ating buke. Sa last wrapping naman, ang ginamit po natin ay 2 doble na wrapping. So, ang ginawa ko, tinupian ko lang ang bawat dulo at ito na nga, ilalapat ko na yan. Pagkalapat yan, hindi na natin kailangan gumamit na scotch tape. Ang gagawin po natin ay diretso natin itatali sa ating rope. So yan po yung ating brown rope. Yan po yung magsisilbing pangtali at kailangan sobrang higpit at para hindi malaglag sa baba yung ating wrapping. Kailangan sobrang higpit para hindi magkaroon ng loose
o malaglag yung ating wrapping sa baba. Kasi minsan napaka-careless ng ating mga taga-deliver, yung ating mga driver. Ito na nga yung ating ribbon na ginawa. So ito yung ating napakalaking bouquet. So ayan, tapos na po. Makikita na ang ating dambuhalang bouquet na ginawa ngayon. At ngayon tapos na nating ginawa at kailangan muna ng sundutin para mawala yung mga scrambled. Ready na ba kayo? It's showtime! So ayan po yung ating 200 Playa Blanca variety. Isang luxury bouquet, white triangle wrapping with rope ribbon. So yan, perfect na perfect pang regalo. So paano? Hanggang sa muli. Paalam muna. Maraming salamat.